Magandang oras po sa inyong lahat, mga ating mga kapatiran at ating mga kaibigan at ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Kayo po ay aking wini-welcome sa oras na ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Dumating na tayo sa takdang oras upang tayo ay mangaral muli ng salita ng Diyos at ating pag-aralan ang aklat ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo at ating papaksain ngayon ang kabanatang 2, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. At bago tayo magpasimula, tayo po ay tumungot tayo manalangin ng pagkapasalamat sa Panginoon. Ama naming banal, narito kami upang ikaw ay aming pasalamatan. Itaas namin ang iyong banal na pangalan at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, muli kami po ay iyong pinagtipon sa Espiritu, kahit na po kami hindi nakikita sa bawat isa ng personal ay kami nagkakatipon sa iyong banal na pangalan. Lukuban mo kami ng banal na Espiritu at ituro mo sa amin ang iyong salita at higit sa lahat ito ay aming isa pamumuhay bilang iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ito ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, welcome sa ating day 230. So buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ganito ang sinabi sa unang talata ng sulat ni Pablo kay Timoteo sa kanyang kabanatang 2 sa kanyang unang aklat. Winika niya, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Panalangin, pamamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga utos tungkol sa pagsamba. So narito, si Pablo ay nagbigay ng mga guidelines kung ano ang dapat gawin natin pag tayo'y sumasamba at sinasamba natin ang Panginoon sa panahon na tayo nagkakatipon sa unang araw ng Sanlinggo. Una sa lahat, sabi niya, kapag tayo ay pumupunta sa kanyang bahay dalanginan, ating paabutin sa Diyos ang ating mga kahilingan o yung mga prayer request natin. Huwag tayong mahiya na sabihin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kung mahihiyaman tayo, sasabihin natin sa mga matanda sa iglesia, mga ministro, pastor, mga guro, na nangangaral sa atin, ay hilingin natin sa ating puso ang mga kahilingan na iyan. Sapagkat sinabi ni Pablo, ipinakiusap kong paabutin ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Manalangin, ipanalangin ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Kanya. Prayers. At ganun din yung pamamanhik. Ang ibig sabihin nito ay yung pleading. Ikaw ay nakikiusap sa Diyos, dumadaing ka sa Kanya, sinasama mo sa Kanya yung iyong mga suliranin at mga bigat na nasa iyong mga pasanin. At ikaw ay nagmamakaawa sa Kanya, nagpapakumbaba ka. Yan ang pagsamba sa Diyos. At pasasalamat higit sa lahat. Yung ating thanksgiving para sa lahat ng tao. Meron ba kayo napapansin kapag kayo ay sumasamba sa Diyos kapag araw ng linggo o kapag araw ng Panginoon? Ano ang inyong nakikita? Nakikita ba ninyo ang mga apat na katangiang ito na ginagawa ng mga anak ng Diyos? O ibang pangitain ang inyong nakikita? Kumisan may mga taong observant sila. Nakikita nila ang galaw ng tao. Malayong malayo sa sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa ating panahon ngayon. Sapagkat maraming mga tao nagpupunta sa simbahan, sa mga iglesia, upang makita lamang yung mga gusto nilang makita. Kumisan ang panahon ay nagiging baliktad. Kumisan ang mga pumupunta sa simbahan o sa mga iglesia, sa mga lugar na kung saan nagtitipon ng mga anak ng Diyos o mga Kristiyano, yung mga tao nagiging spectator. Tumitingin sila kung ano yung gusto nilang makita at gustong marinig. Kapag maganda sa kanilang paningin,
mananatili sila. Kapag hindi nila gusto yung mga nagsasalita, yung mga umaawit, kapag walang magagandang mga babae, mga magagandang lalaki, maghahanap sila ng mga iglesia na magbibigay ng ano sa kanila kagandahan sa kanilang paningin. So nawa ang mga apat na mga bagay na ito na binanggit ni Pablo kay Timoteo ay maging aral sa atin na ito ang dapat nating gawin kapag tayo sumasamba sa Diyos. Sapagkat siya utos ni Pablo kay Timoteo na gawin ninyo, ipinapakiusap niya. Huwag yung kung ano nakikita natin na nagiging spectator tayo. Huwag nating kalilimutan, ang Diyos ang spectator natin, hindi tayo. Kung minsan nagiging critic tayo, no? Imbis na tayo ang lumapit sa Diyos, tignan natin ang ating mga puso, tayo pa ang pumupuna, no? Tayo pa ang tumitingin sa mga taong pumupunta. Nakakayayan sa paningin ng Panginoon. Pero yaan ang aking obserbasyon sa tagal ko ng pagiging Kristiyano sa buhay na ito. Kasi ako, kapag ako ay nasa loob ng church, palibasa kasi kapag ikaw ay nasa ministry, malawak ang iyong pananaw. Tinitignan mo ang galaw ng tao, tinitignan mo kung anong ginagawa ng mga tao. Sa panahon natin ngayon, kakaiba ang sistema ng pagsamba. Maraming mga miyembro ng iglesia ay dala-dala nila ang mga cellphone nila sa loob ng church. You know? Ako ay na-encourage kapag nung ako'y umattend sa iglesia na pinaglilingkuran ni Bob Russell sa Louisville, Kentucky, sa Southeast Christian Church. Ang miyembro ng iglesia ng mga panahon na nandun kami noong 1997, sapagkat 3 beses kami bumalik dyan sa iglesia na pinaglilingkuran ni Bob Russell. 19,000 ang mga miyembro dyan. Ni isa man lang nung kami pumatin dyan, wala akong narinig na tumunog na cellphone. Wala. Talagang may disiplina sila. Sa panahon natin ngayon, maraming mga iglesia ang walang disiplina pagdating sa pagsamba. Kung maaari, ang cellphone ay hindi na dapat munang dalhin o kaya ilagay mo muna sa isang lalagyan, patayin mo muna upang hindi iyan tumunog kapag may tumatawag sa iyo. Kaya kuminsan, kapag tumunog ang cellphone, ay sasabihin ng pastor o ng ministro tagapangaral, sana si Kristo ang tumatawag sa iyo. So, wag lang mapahiya yung tao na tumunog yung cellphone. So, ganyan ang reality sa panahon natin ngayon. Nung araw, nung ako'y nangangaral pa sa Pilipinas, nung araw hindi pa uso ang cellphone nung mga panahong yon. Pero ngayon, ay talagang kahit bata, kahit sino ay may access ng cellphone. Hindi masama ang cellphone, pero kapag oras ng pagsamba, ay dapat nating patahimikin yan. Mag-concentrate tayo sa Diyos. Siya lamang ang ating dapat na purihin, sambahin. Mag-concentrate tayo sa Kanya, hindi doon sa mga text message na nakikita natin. Kung minsan, nung panahon ng pagsamba, naka-Facebook tayo. Nakatingin tayo sa mga messages natin. Isang oras ng pagsamba, ay kukunin pa natin sa Diyos yung time na yon, di ba? Kaya hindi masama yan, pero wag nating isingit yan kapag ang oras ng Panginoon ay ibibigay natin sa Kanya. Gawin natin ng mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng pasimula ng pagdidisiplina sa ating sarili upang tayo kalugdan ng Diyos. Binanggit dito sa talatang 2, sinabi ni Pablo kay Timoteo, dapat nating ipanalangin ang mga may autoridad sa buong mundo, yung mga namumuno sa ating mga bansa, sa ating mga pamahalaan, na sila ay mamamahala ng makatarungan at magkaroon tayo ng wastong saloobin sa kanila. Kuminsan, lingid sa ating kaalaman, masama ang ehemplo ng mga taong namumuno kadalasan sa gobyerno. Corrupt, walang katarungan, mga bias, mga taong tumitingin lamang sa mga tinitignan nila. Pero ang winika ni Pablo, masama man o hindi ang namumuno, ay ipanalangin natin sila upang ang Diyos ay pumukaw sa puso ng mga taong ito. No? Kaya nga, kuminsan, hindi natin gusto ang isang leader ng ating bansa. Pagdating sa politika, nagkakabahabahagi tayo. Nagkakagulo-gulo ang mga Kristiyano pagdating sa politika. Sapagkat yan ay mga bagay na personal na hindi dapat nating pag-usapan. Once na nagkaroon tayo ng botohan,
sa pagka-presidente, sa pagka-mayor, huwag na nating pag-usapan yan. Pag tayo nasa loob ng iglesia, ipanganalangin natin yung mga taong nailuklok kahit na hindi natin gusto. Sa panahon ni Apostol Pablo, sinabi niya kay Timoteo, ipanalangin na ang mga may autoridad sa buong mundo. Noong panahong na iyon, pag sinabing imperyo ng Roma, yaan ay mga bansa, ang mga lugar, lupain na sinakop ng mga Romano ng mga panahong yan. Hindi ibig sabihin buong mundo. Sapagkat ang Roman Empire, hanggang sa kanyang kadakilaan ay umabot yan hanggang sa Great Britain. No, kalahati ng Great Britain ay nasakop ng mga Romano. Kayo pupunta sa gitnang isla o bansa ng Great Britain o ng England, makikita nyo doon yung trace ng Hadrian Walls. Na yun ang naging hangganan ng mga Romano noong panahon ni Hadrian. Umabot din ang Roman Empire hanggang dito sa Middle East, hanggang sa parte ng uminto na sila sa parting iyon no, Syria, at hindi na sila dumiretso ng east, no, nag-west sila Yan ang kaibahan ng mga Greeks ni Alexander the Great. Si Alexander the Great nag-focus sa east, papunta ng India. Pero ang mga Romano, hindi sila tumulad kay Alexander the Great. Imbes na magpunta ng east, ay dumiretso ng west hanggang maabot nila ang UK o ang Britain, di ba? So, yan ang sinasabi ni Pablo na ipanalangin ng mga may autoridad sa buong mundo. Yan ay tumutukoy lamang sa Roman Empire. Kasi noong mga panahong yan, ay nag-i-exist na ang China o ang Chinese dynasty. Maging sa Pilipinas, ay meron ding mga dato, mga hari dyan, mga panahong yan, sapagkat merong natuklasang Laguna Copper Plate nung araw dyan, no? Ang date nung Laguna Copper Plate ay 900, AD. So ibig sabihin, nag-i-exist na ang mga tao diyan sa Pilipinas noong 900 AD. Bago pa matuklasan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas noong 14th century. So dito ay pinapakita na sinabi ni Pablo, hindi tayo nagagalit sa mga namumuno sa ating bansa kung hindi ipanalangin natin sila. Panalangin natin ang mga hari na kapansin-pansin na ang emperor ng Roma ng mga panahong yun ay si Nero, isang masamang emperor ng Roma. Isang kilalang malupit na pinuno ay emperador sa panahon ni Apostol Pablo noong 54 to 68 AD. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan sa Roma, sapagkat si Nero ay naging isang korap na tao, na isang taong may diferensya sa pag-iisip. Nang isulat ni Pablo ang liham na ito noong sa pagitan ng 62 to 68 AD. Ang pag-uusig ay isang lumalagong banta sa mga mananampalatayang Hudyo, yung mga Messianic Jews sa Rome at ang mga Kristiyano sa lungsod ng Roma. Yan yung mga hintil na mga naging anak ng Diyos, ng mga tinawag na mga Kristiyano. Nang lumaon, nang kakailanganin ni Nero ang isang scapegoat, sapagkat si Nero, kung pag-aaralan nyo ang Roman history, ay hindi ito natala sa banal na kasulatan. May ambisyon si Nero na palakihin niya ang siyudad ng Rome. Hindi niya magagawang palakihin ito ng magnificent city kung hindi niya susunugin ang lumang Rome. Kaya ang ginawa niya, sinunog niya yung malaking bahagi ng siyudad ng Roma, at habang nasusunog ang malaking bahagi ng Roma, ay tumutugtog si Nero ng plauta. Sapagkat si Nero ay isang musician, mahilig sa musika. So tumutugtog siya at kumakanta habang nakikita niya nagliliyab ang malaking bahagi ng Roma. Habang tumatagal, linggo ng linggo lumilipas, ay nalalaman ng mga Romano na may kinalalaman si Nero sa nangyaring malaking sunog. So si Nero, noong malapit niya nang maramdaman na sisisihin siya ng mga Romano, gumawa siya ng isang scapegoat
o ng sangkalan o hantungan ng sisi at ibinunto niya ito sa mga Kristiyano sa Roma. Kaya noong 64 AD nagsimula ang malaking banta at persecution sa mga Kristiyano sa Roma. Sinisi niya ang mga Kristiyanong Romano upang alisin ang atensyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sumiklab ang pag-uusig sa buong imperyo ng Roma. Hindi lamang sa Roma, maging sa lahat ng mga bansa sa Middle East, sa Europe, at sa iba't ibang panig ng Roman Empire. Hindi lamang ipinagkaitan ng mga Kristiyano ang ilang mga pribilehiyo nila sa lipunan. Kahit na ikaw may katungkulan sa gobyerno, sa kaharian ng mga Romano, dadakpin ka, huhulihin ka, at ikukulong ka doon sa Coliseum at itatapong ka upang ipakain sa mga mababangis na leon na mga hayop. Ngunit ang ilan ay pinatay pa nga sa publiko. Sinaksak at inispada sila, sinibat, kung ano ng mga pinagagawa sa kanila, sinunog ng buhay, pinako sa krus, sinunog ng buhay, at pinakain sa mga mababangis na hayop doon sa Roman Coliseum na ginawa ni Vespasian. At dinevelop naman ito na bago pa ito itinayo ni Vespasian ay ito ay gusto nang gawin ni Nero. Ano? Kaya noong panahon na iyon ay nilikha ng mga Kristiyano ang katakomba. Kung narinig niyo yung Catacomb of Rome, kung kayo ay gustong maglakbay dyan sa Rome sa pagdating ng araw, huwag ninyong imimiss na puntahan yung Catacomb sa Rome. Mga lugar sa ilalim ng lupa ng Rome na mga nitsong libingan. At yun ang nagsilbing kanlungan ng mga Kristiyano na sumamba sa Panginoon at ilibing ang kanilang mga patay. Natuklasan yan ng maraming mga archaeologists at nalaman nila na napakaraming mga libingan na nasa ilalim ng lupa sa Roma. Kaya yan ay naging lugar kung saan pinupuntahan na ng mga maraming tao sa buong daigdig upang makita nila na ang kasaysayan ay umuugnay, dumidirekta na totoo ang nangyari sa banal na kasulatan. Kaya yaan ang katotohanan na ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi nagtatapos sa pag-uusig. Ano man ang mangyari sa ating buhay sa daigdig na ito, magpapatuloy ang ating pagsamba sa Diyos. At yung nangyari sa mga Kristiyano noong panahon ni Pablo ay hindi huminto, hindi tumigil, kahit na napakalawak ng pag-uusig, ay hindi sila tumigil na sumamba sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Kaya pinahintulutan ng Panginoon mangyari yan upang ipakita kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos at papasok sa langit na bayan. Doon sa verse 4, parehong sinasabi ni Apostol Pedro at ni Pablo na nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay maligtas. No, sinabi niya yan sa ikalawang aklat ni Pedro, chapter 3, verse 9. Hindi lamang si Pedro, hindi lamang si Pablo ang nagsasabi niyan, si Judas na kapatid ng Panginoon, si Santiago na kapatid ng Panginoon, ay nagwika ng mga salitang ito. Hindi ninais ng Diyos na ang mga tao ay mapahamak kung hindi sila ay maligtas din naman. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng tao ay maliligtas dahil may mga taong susuway, mga taong lalaban sa Ebanghelyo, mga taong hahadlangan nila ang ibang tao na lumapit sa Diyos. Dahil nilinaw ng banal na kasulatan na marami ang tatanggi kay Kristo. Maraming tumatanggi sa Kanya. Maging na nabubuhay pa ang ating Panginoon, maraming tumatanggi sa Kanya. Hindi nakapagtataka kung sa panahon natin ngayon ay marami pa ring mga tumatanggi sa salita ng Diyos. Lalapit ang tao kapag may nangyaring masama sa kanila at doon nila marirealize na kailangan nila ng Diyos kapag dumating sa kanila yung mga bagay na iyon. Pero tayo, hindi natin naranasan kuminsan yung mga bagay na mabibigat sa ating buhay pero tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Mapalad tayo sapagkat hindi natin nadanas yung ganong klase ng kahirapan, pagsubok, kapigatian bago natin tanggapin ang Panginoon. Dumating sa atin ang salita ng Diyos at ito'y tinanggap natin ng maluwag sa puso natin. At ngayon ay pinaglilingkuran na natin ang Panginoon ng bukal sa puso natin. Isang karangalan na makapaglingkod sa Diyos habang tayo nabubuhay. Sa aking karanasan dito sa Toronto, sa Canada, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang pananampalatayang tinanggap ko noong 1984 hanggang ngayon ay nasa sa akin pa rin. Hindi ito nawala bagamat ako'y nawala sa Pilipinas.
At lalo pa itong tumitibay at lumalago dahil sa pananampalatayang tinanggap ko sa Panginoon. Ipinagmamalaki ko ito. Ipinapangaral ko ito. Hindi ako nahihiya sapagkat dito may buhay na walang hanggan. Bagamat paminsan napoprostrate tayo dahil meron tayong gustong mangyari na hindi nangyayari. No? Gusto nating ang mga tao ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay hindi nagpupunta. Hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sila nag-aaral ng banal na kasulatan. Kung minsan, dumarating ang punto na nadi-discourage tayo. Tayong mga nagtuturo at naglilingkod sa banal na iglesia na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, nasa likod natin, at nangunguna sa atin na huwag kang titigil. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sumasayo ang Panginoon. Sumasayo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita na sinasabi ni Pablo kay Timoteo ay mayroong malawak na saklaw. No? Hindi lamang ito pang isang bansa, kung hindi ito ay pang buong daigdig, pang buong mundo na ito. Ito ay hindi nakadirekta lamang sa mga tao ng isang lahi, yung lahing Hudyo. Hindi lamang nakakadirekta sa kanila ito. Isang kasarian, lalaki man o babae, o isang pambansang background. Kung kayo pupunta sa Israel, bansa na ng pinanggalingan ng ating Panginoong Jesucristo yan. O, nang galing ako dyan noong 2018. Kung mabanggitin mo sa kanila si Yeshua, yan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, mga Israeli ngayon. Yan ang tawag nila, Yeshua. Kung minsan, hindi nila ino-honor yung pangalang Yeshua . Sabi nila, hindi si Jesus ang Mesiyas, may darating pa. Kita ninyo? Sarili na niyang bayan ay hindi siya kilala. Kaya mapalad tayo ng mga hintil na nakakilala sa Panginoon sapagkat nauunawaan at nakikilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mahal ng Diyos ang buong mundo kaya bumaba ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Mahal niya ang mga tao, mahal niya ang kaluluwa ng bawat taong nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. Diyan nainggit si Satanas sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang buong paningin niya sa nilikha niyang tao. Di ba? Sinasabi yan sa aklat ng mga awit, sinasabi yan sa lumang tipan, na ang bansang Israel ay mansana sa paningin ng Diyos. No? Ang bansang Israel. Apple of the eye niya yan. Kaya ang sabi niya, kung sinong mananakit diyan sa Israel ay aking sasaktan. Ang sinabi niya kay Abraham, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang sabi niya. Kung sino ang susumpa sa iyo ay susumpain ko. Di ba? Alam ninyo, marami akong kaibigang Hudyo dito sa Canada, sa Toronto. Ang dami akong mga kaibigan kakilala dito. Yung aking chirodoctor, Hudyo. Ang aking dentista, Hudyo. Napakabait nila. No? Halos ang turingan namin ay parang magkaibigan talaga na bagamat hindi kami magkakilala kasi noong mabalitaan nila na ako'y nagpunta sa Israel noong 2018, lalo silang napalapit sa akin. Kasi alam ko yung mga lugar na binabanggit nila. Sabi niya, nakarating ka doon? Abo naman, syempre, of course, sabi ko sa kanya. Tapos, nung ako'y nagtatrabaho sa Italian company noon, nung mga na way back 1997, bilang department manager ako ng isang Italian supermarket, sa dairy clerk, ang mga nagpupuntang mga businessman doon ay mga Hudyo. Yung babae, nalaalala ko, hindi mo siya mahalatadong Hudyo siya, babae. Pinanganak na dito sa Canada yan. Mga Jewish Canadian yan. Kaya nung tanungin ko siya, sabi ko sa kanya, if you don't mind, can I ask you a question? Sabi ko sa kanya. Hindi naman nagalit Sabi niya, sige, sabi niya. Ano bang lahi mo? Sabi ko sa kanya. Nung sabihin niyang ang kanyang mga magulang Hudyo, sabi ko, ako ay natutuwa. Sabi ko sa kanya, I'm not even worthy to be with you or to speak with you because ikaw ay lahi ng ang aking Panginoong Jesucristo. Sabi ko, don't say that, sabi niya sa akin, Bakit naman? Sabi ko, pareho lang tayo Sabi niya, hindi naman ako panatikong Hudyo. Sabi niya, ako liberal Hudyo. Sabi niya, liberal Jew ako. Sabi niya, hindi ako nangingilin ng Sabat. Hindi ako nagpipista ng mga pista ng mga Hudyo. Katulad mo rin ako, sabi niya.
na hindi ako aktibo sa pananampalatayang Judaismo. Sabi niya sa akin, hindi lahat ng mga Hudyo ay panatikong Hudyo, sabi niya. Merong mga Hudyong naniniwala sa Kristong pinaniniwalaan mo. Yan nga yung mga Messianic Jews. Kaya yan ang dahilan kung bakit bumaba ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Upang ipaalam niya sa mga tao na wala siyang tinitignan na ngayon. Sapagkat dati meron sa lumang tipan si Abraham ang tinitignan niya. At ang kanyang mga lahing darating, yun ang tinitignan niya. Dahil sa pagsuway, nung dumating si Moises, dinala niya ang bansang Israel sa lupang pangako, nangamatay lahat yung mga lumabas doon sa Ehipto. Ang pumasok lamang doon sa lupang pangako ay mga 18 years old pababa, bagong generation. At si Joshua lang at saka si Caleb lamang ang nakapasok. Yung 10 tiktik ay nangamatay sa disyerto. So bagong generation na pumasok sa lupang pangako, na hindi nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita niya sa kanilang mga kanununuan. Si Joshua lamang at si Caleb ang nakakita ng kapangyarihan ng Diyos nung sila ilabas sa Ehipto. Sa panahon natin ngayon, nakita ba ninyo ang kapangyarihan ng Diyos? Nakita ba niyo ang kanyang kamangang gawa? Ako nakikita ko yan. No? Sa buhay ko, sa karanasan ko. No? Sapagkat kapag ako ay nagtatrabaho, palagi ako nananalangin na samahan mo ako, Panginoon, na huwag ako magkakamali sa aking ginagawa. Huwag akong magkasala sa pag-iisip, sa pagkasalita. Tulungan mo akong kontrolin ang aking emotion, ang aking pasensya, sapagkat ang aking trabaho ay hindi madali. No? Kinakailangan marami kang pasensya. No? Huwag mong puputulin ang pasensya mo, sapagkat ikaw ay nakikipagdeal sa mga matatanda, sa mga taong hindi kadalasan na matino ang pag-iisip. Huwag kang magagalit. Kung ikay duraan, suntukin, huwag kang magkasalita ng hindi maganda. So natutunan ko ang mga bagay na yan sa over 15 years na sa panahon ngayon. Kung minsan may mga bagay na masakit, wala, ini-ignore na lang natin yan sapagkat yan ay pag-ibig natin sa kapwa natin. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng mga ganyang mga bagay, daranas din tayo. Lahat tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay makakaranas tayo ng ganyang mga pagsubok sa buhay. Sapagkat sumasa atin ang Banal na Espiritu ng pag-ibig, pag-unawa, pagmamahal, pagpipigil sa sarili. Sapagkat nais ng Diyos na gamitin tayo dito sa lupa upang maramdaman ng tao na merong Diyos. Kasi kung tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, hindi makikitaan ng mga bagay na yan. Hindi makikita ng mga tao na merong Diyos. Na merong buhay na walang hanggan sa buhay natin. Kaya nga, yan ang dahilan na pinadala ng ang Ama, ang kanyang anak, upang iligtas tayong lahat, ang mga makasalanan. Ito sinabi ni Pablo sa mga iglesia, sa mga Kristiyano sa Galatia. Chapter 3 verse 26 hanggang 28. Sinabi niya sa mga Kristiyano doon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sabi niya, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen diyan sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. Ang kanyang awa at pangako ng kaligtasan ay umaabot sa iyo at iyong mga mahal sa buhay at sa mga malayo pa sa Kanya. Sinabi yan ng mga alagad sa mga nakikinig sa kanila sa Acts chapter 2 verse 39 noong Day of Pentecost. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So yan, no? Kaya nung ako'y nasa Jerusalem noong mga taong yon, ay dinala kami ng aming guide doon sa tinatawag na upper room. Habang umaakit kami doon sa taas, tinitignan ko yung ilalim. Ini-imagine ko na itong mga salitang binitiwan ni Pedro sa mga taong nakikinig sila noong mga time na yon, ay iniisip ko na
yung tinitignan kong mga lugar ay maaaring posibleng yun ang mga lugar kung saan nakatayo ang mga tao habang nakikinig kay Pedro. Imagine, hanggang ngayon ay na-trace nila ang lugar na iyon. Kinikilabutan ako kung sa panahon na nakikita ko ang mga lugar na iyon na binabanggit sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, nagpunta talaga ang Panginoon dito sa lupa. At ang Israel, ang Jerusalem, ang living witness sa panahon natin ngayon. Hindi hinayaan ng Diyos na mawasak ang Jerusalem sa panahon natin ngayon. Hayag sa ating paningin, kahit sino ay pwedeng pumunta sa Jerusalem sa panahon natin ngayon, sa Israel. Tayo ay walang visa, pupunta sa Israel para mag-tour diyan at makita ang mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan. Kapag kayo ay nakarating diyan, maaalala ninyo ang mga sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, sapagkat ang Panginoon ay nagministry diyan sa Jerusalem. Ang daming mga nangyari diyan na mga events, mga accounts. Mismo ang Panginoon ay naglakad diyan sa templo na hindi na natin kailanman nakikita diyan sa Temple Mount. Ang makikita na lamang ninyo diyan ay yung golden temple ng Muslim, yung tinatawag na the Dome of the Rock, no, yung gintong mosque ng mga Muslim. Na ayon sa mga Hudyo, yun ang actual na lugar ng first and second temple, no? Yaan ay nakaharap sa Garden of Gethsemane. Nung ako'y nasa Garden of Gethsemane, nakatingin doon sa Eastern Gate o yung tinatawag na Golden Gate na nakasarado. Yun ay tabi na papunta sa loob ng templo na dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pumasok noong triumphal entry niya. Galing sa Garden of Gethsemane nun at siya ay pumasok sa Mount of Olives. Nakaharap yan doon sa Old City of Jerusalem. Sapagkat ang lahat ng mga binanggit na ito ng Panginoon ay nangyari yan. Yaan ay naganap at hindi yaan sinasabi ng mga tao na kwentong kutsero lamang. Maging ako ay nakita ko na talagang totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Walang lihim ito, hindi ito itinago, kundi ito ay inihayag. Ang mga tao lamang ay bulag sa katotohanan na hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan sapagkat ang paligid, ang lugar ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos na mawasak ang mga lugar na iyan at nananatili ngayon sa panahon natin. Doon sa verse 4, ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng mga tao. Ma-preserve niya ang mga bagay na ito upang makita ng tao na totoo na merong Diyos, merong tagapagligtas. So ang Biblia ay naghahayag ng dalawang bahagi ng kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan, kaugnay sa kaligtasan ng isang tao. Una, ang kanyang sakdal na kalooban, ang kanyang banal na kalooban na nagsasabing nais niya o nais ng Diyos na ang bawat isa o ang bawat tao, ang bawat kaluluwa sa buong mundo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Ikalawa, ang kanyang nagpapahintulot na kalooban na kumikilalang pinapayagan ng Diyos ang maraming ayaw lumapit kay Kristo upang tumanggap ng kanyang kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino yung mga papasok sa kaharian ng langit? Ay yung mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kaya ganun din sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa mga taong nakikinig sa kanya, Luke 7:30. Ngunit ang mga Pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Naalala ko tuloy yung mga sundalong Hudyo nung ako'y nagpunta doon, nung ako'y nag-volunteer sa Israeli Defense Forces. Yung mga sundalong kabataan, babae at lalaki, ay ayaw nilang pag-uusapan ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nilang pag-usapan sapagkat hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Banggitin mo ang pangalan ng Diyos, magagalit sila sa iyo. Kasi daw wala kang karapatang sabihin mo at banggitin mo ang pangalan ng Diyos sa bansang Israel. Pinalitan nga nila ang pangalan ng Diyos Imbis na Diyos ay ginawa nilang Hashem. Ang tawag nila doon sa Diyos, Hashem. Ang tanong, bakit nila pinalitan? Kasi daw,
wala silang, hindi sila karapat dapat nabanggitin ang pangalan ng Diyos. Ano yan? Isang walang galang at walang respeto kapag binabanggit mo ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan lamang ng Diyos ay dapat banggitin sa loob ng templo at sa loob ng sinagog. Hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos na wala ka sa loob ng sinagog o ng... Kaya nagagalit sila. Ayaw nilang pag-usapan, baka daw sila magkasala. So ganun pala ang paniniwala ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Kaya binago nila ang kanilang pagtawag sa Diyos na Hashem. Yan yung mga Orthodox Jews kung tawagin natin sa panahon natin ngayon. Yan yung sila yung mga tinatawag na mga modern Pharisee. Yan yung mga Orthodox Jews. So yung inatinan ko sa Jaffa, sa Tel Aviv, yun yung mga mga reform na mga Judaism, ina-allowed nila yung mga babae sa loob ng kanilang sinagoga. Babae at lalaki ay pwedeng mag-join. Pero doon sa Orthodox Jews, lalaki lang, hindi allowed ng babae. Hindi sila pinapayagang hawakan yung Torah. Doon sa conservative Judaism na inattend ko ng 2 beses, kasi naimbitahan ako nung aking kaibigang Canadian Dutch na miyembro ng Judaism Sabi sa akin, mag-observe ka lang, hindi ka naman na may hikayatin. Mag-observe ka lang. So, mga babae at lalaki, hinahawakan nila yung Torah, Yung Pentateuch, yung kasulatan ni Moises, yung 5 books of Moses. So, sa kanila, banal yun Pag hinawakan daw nila yun, para yun yung relics ng simbahan na yung si Kristong nakapako sa krus na nung ako'y Katoliko pa, nung ako'y maliit. Pag ako'y nagsisimba dyan sa pinaglabanan shrine, kasi yun ang aming simbahan nung araw dyan ay nagdadala ko ng panyo at pinupunasan ko yung Kristong nakapako sa krus. Maamoy mo pabango So ganoon ang ginagawa ng mga conservative Judaism doon sa loob. Hinahawakan nila yung Torah Tapos sa paghahawak nila, hinahawakan nila sa bibig nila. At sila nagpapasalamat sa Diyos na hawak-hawak nila yung Torah. So tayo naman, nasa sa atin na sa puso natin ang salita ng Diyos. Hindi na natin ginagawa yung mga bagay na yan. Nasa sa atin na. Tinanggap na natin si Kristo, nasa puso na natin siya. Kaya nga, tinanggihan ng mga dalubhasa sa kautusan at yung mga Pariseo at tumanggi sila sa layunin ng Diyos para sa kanila sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Tinanggihan nila Dumating na nga si Juan Bautista upang sila'y papasukin sa kaharian ng Diyos sa amagitan ng bautismo ng pagsisisi. O anong ginawa? Hindi sila pumayag at nakinig kay John. Kaya sila ay naisapwera sila, naiwanan sila. Doon natupad yung sinabi ng Panginoon na mayroong mga mauunang mahuhuli at merong mahuhuling mauuna. Tayo ang mga nahuli na nauuna sa mga Hudyo ngayon. Yung mga Hudyo, sila yung mga nauna, ngunit sila yung mahuhuli sa kaharian ng langit. Tayo ang mga nahuli ay mauuna sa kaharian ng langit. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa 13:34 ng Luke, Jerusalem, sabi niya, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Sabi nga gano'n, Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, sabi ng Panginoon. Di ba? Umiyak ang Panginoon dyan sa Jerusalem so many times. Kaya sabi ng mga apostol sa Gawa chapter 7 verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, sinabi niya sa mga Hudyo. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Excuse me. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno doon sa ilang nung inilabas kayo ni Moises sa Egypt, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. So yan ang babala sa atin sa panahon natin ngayon. Kapag tayo ay sumasamba, kapag araw ng Panginoon, kapag araw ng linggo, ibigay natin ang ating puso. Huwag nating kalikutin ang ating mga cellphone. Tago natin yan. Pagkatapos ng pagsamba, saka natin kalikutan ng cellphone natin. Huwag tayo nakatingin. Nakatingin tayo sa Biblia. Kung meron kayong app, yun ang tingnan ninyo. Wag yung kung ano-ano pa mga bagay. Kaya yan ay pangapaalala lamang sa atin ngayon. Maghanda na tayo. Mag-practice na tayo kung anong gagawin natin sa langit. Baka pag tayo pumunta sa langit, baka maging inosente tayo doon. Yung mga bagay na hindi natin ginagawa dito, gagawin natin doon sa langit. Ngayon, kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo
sa loob ng iglesia, na tayo ay manalangin, mamanhik tayo sa Diyos, no? Magpasalamat tayo sa Kanya, at ipanalangin natin ang lahat ng mga tao, ng mga namumuno, lahat ng mga tao sa ating bansa. Kung gagawin natin yan, ay magkakaroon tayo ng idea pagdating natin sa langit na bayan. So mga kapatid, dumating na ang oras ng 45 minutes natin. Itutuloy natin ang verse 5 at saka 6 bukas. At gusto ko pang magsalita pa tungkol dito. Ay hanggang 45 minutes na lamang ang aking itinakda, sapagkat kuminsan ako'y nawawalan din ng boses, At kanina nagtrabaho ako. So pagod na, At kailangan na magpahinga. So naglaan ako ng panahon, hindi lamang panandalian kung hindi pangmatagalan. Monday to Sunday ang aking gagawin. Sapagkat ang banal na espiritu ay nag-uudyok sa akin na gawin ko ito. Kaya kuminsan mabigat man sa kalooban ko kuminsan, dahil nakakapagod din kung minsan, Pero ay nakahanda naman ako kung ano ang nais ng Panginoon sa akin at sa ating lahat. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na, at bukas verse 5 to 6 ang ating pag-uusapan, at sa mga susulong pang mga talata. Sumayin niyo ang biyaya ng Panginoon, pagpapala at pag-iingat, at manatili tayo sa pananampalataya habang tayo nabubuhay. See you again tomorrow. Have a great day and God bless you all.